Kailan mo malalaman kung tama pa ba yung ginagawa mo? Possible may negosyo ka, di mo alam kung yung ginagawa mo ba is tama ba o mali na. Kailan mo malalaman? Ano yung clue? Yung word na insanity, yung baliw. Ano ibig sabihin ng word na insanity or baliw? Nag-e-expect ka ng ibang resulta, pero pare-parehas pa rin yung ginagawa mo. Ang ibig sabihin ng insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. So let's say mayroon kang ginagawang negosyo, may specific kang strategy na ginagawa. Paulit-ulit yung resulta na nakukuha mo, walang kinikita, walang nangyayari. Isang clue yun para masabi mo na mali itong ginagawa mo. May mali. So kailangan mong ibahin. Kung gusto mo ng ibang resulta, kailangan mo ng ibang atake. Magandang analogy dito sa diet, lalo na mag-New Year na. Kasi kain ka ng kain, gusto mong pumayat, yun yung goal mo, no? Gusto mong mag-lose ng weight, tapos araw-araw, yun pa rin yung ginagawa mo. Parehas yung dami ng kinakain mo, parehas yung activity mo. So kung ganun lang din paulit-ulit, definitely wala namang mangyayari. Hindi porket ginusto mo yung resulta, makukuha mo na yun. Kailangan may baguhin talaga doon sa action mo, no? Kailangan sa pagiging entrepreneur, magaling kang kumilatis ng feedback. Kailangan obserbahan mo kung ano yung ginawa mo, ano ba yung naging resulta. Immediate feedback. Kailangan magaling ka tumingin ano yung nangyayari. Kapag aware ka doon sa mga maliliit na bagay, doon sa nagiging feedback ng ginagawa mo, mabilis ka makakapag-adjust. So, kailangan mabilis ka mag-adjust, mabilis ka mag-adapt kung talaga gusto mo maging successful na business owner. Doon sa mga business owners na mga nai-stuck, feeling nila paulit-ulit na lang yung ginagawa nila and wala nagbabago doon sa resultang nakukuha nila. Mapapaya ko simple lang. Kailangan clear sa'yo kung ano ba yung goal na gusto mo ma-achieve. Tapos mag-formulate ka or mag-isip ka ng up to 3 best possible way, possible solution na pwede mong subukang gawin bago hindi yung luma na. Kasi yung lumang ginagawa mo, hindi nga nag-work eh. So mag-isip ka ng 3 paraan na pwede mong subukan based sa current knowledge mo, based sa current experience mo, ano yung 3 paraan na pwede mong subukan na magbibigay sa'yo ng resulta na gusto mong makuha. Ngayon, kapag sinusubukan mo na yung 3 na yun, bantayan mo ng mabuti. Ano ba yung nagbibigay sa'yo ng magandang resulta, ng magandang feedback? And kapag may nahanap ka ng isa, yun na yung yun na yung fokusan mo, yun na yung tutukan mo. Yung dalawa, i-chipwera mo. I think yun yung normal na sa buhay ng pagiging business owners. Na lagi kang nagsusolve ng problem, lagi kang nag-iisip ng possible solution para masolve yung mga problem. So, kailangan masanay ka na sa ganung proseso kung talagang gusto mong maging successful sa business.